And so dito pa rin tayo sa pond. Alas 5, lagpas alas 5:30 na. I-share ko lang kasi remember, meron tayong pond, itong pond na to. Ayan, itong pond na to, ginagamit natin to sa fattener, no? Hinulugan ko to, halos lahat ng nabibili kong payat galing sa mga buying stations natin, dito ko siya hinuhulog. And kaya ako siya pinull out kasi nga sabi ko nagmamatay siya. Ganito yung mga itsura. Ito. Pag naglakad ka dyan, kasi ang ginagawa namin pag may namamatay, let's say nakuha namin dyan galing sa loob, inaakit lang namin sa pilapil para hindi na siya dun mabulok. Yung mga sipit ng alimango. Ayun yung mga indications na may nagmamatay. Kita mo yan, sipit yan. Ibig sabihin namatay yung alimango na yan. Yun, laki na sa ano. Kaso nga lang, so ganito pala yung hitsura ng pond natin. Dito kinuha kasi yung lupa na ginamit dito sa pilapil. So para medyo lumalim din yung loob ng pond, yung magkaroon siya ng parang kanal. Diyan din umaagos yung tubig papunta dun sa baba. So yan, ito alimango yan. See, grabe, lalaki na sana. Ito siguro 800 grams na yan, pero wala eh. So part yun ng business. Para sa akin, pag nataon na may mga namamatay na alimango, hindi talaga worth it na sabihin mo na hayaan lang kasi may matitira naman dyan. Kasi ganun yung mentality ko before. Kaya lang, hindi naman mauubos yan. May matitira pa rin dyan. Ito, see? Pero hindi pala, kasi nga yung sakit pala ng alimango, the moment na may namatay na alimango, ibig sabihin meron silang sakit. And lalo na kung medyo mataas yung stocking mo, maghahawaan sila. And kadalasan pag nahawaan ng sakit yung isang alimango, eventually mamamatay lang din siya. Kaya yung sinasabi ng iba na pag may namatay, pag feeling mo may sakit yung alimango mo, better na i-harvest mo na siya habang buhay pa yung alimango. Kasi ang mangyayari, pag hindi mo yan hinarvest, maybe ngayong araw buhay pa yan, pero dahil may sakit siya, dahil may sakit siya, eventually mamamatay pa rin, no? Hindi mo man yan mararamdaman ng isahan kasi hindi naman yan sakit na pag tinamaan patay agad. Ang kadalasan naman, ang iba dala-dala pa rin nila yung sakit na yon, and then hindi lang sila namatay agad pero eventually mamamatay din. Kaya nga pag ganon, may mga indications na ganon, kung kaya mong i-pull out, pull out na, kung pwede naman na ibenta, no? Kasi pag problema lang pag sobrang liliit pa. Pero kadalasan naman, sa experience ko, namamatay or nagkakasakit yung alimango pag mga kalahating kilo na sila, 400 grams. So siguro yun, dun sila madalas, or maybe dahil dun lang natin sila nakikita, no? Kasi pag maliliit pa, nagkasakit, di naman natin makita yung remains nila. So yan, so yun lang, share ko lang din ito. Alimango yan, galing yan dito sa fattener natin. Grabe, nakakapanghinayang din kasi nga magandang sistema din sana yung fattening, no? Kasi nga remember, pag nilagay mo yan dyan na payat, ilang linggo lang or maybe a month, pwede mo na siyang anihin. Hindi mo na siya kailangan hintayin ng ilang buwan. Ito, hani na agad. Pero darating pa rin tayo doon kasi nga itong maliit nating pond na nasa gitna, ito, ang plan ko talaga dyan is fattening lang. Siguro pag yung panahon na hindi na masyadong nagmamatay yung alimango, wala nang ganong sakit yung alimango, lalagyan na ulit natin to ng hulog. Lalagyan na ulit tayo ng fattener dyan. Medyo may tumubo din sanang lumot, oh. Alang hindi rin parang medyo coated na siya ng black soil. So kailangan ko siguro to talaga ibilad. Ibibilad natin to ng mga ilang, hopefully mga 1 or 2 weeks
Pero for the meantime, labas-pasok pa rin yung tubig dyan habang may high tide, para at least i-anod yung mga putek na nasa ibabaw, no? And pag medyo malinis na, hopefully umaraw, para mabilad natin siya ng kahit ilang linggo, or hopefully kahit nga 4 days siguro, goods na yun. Ayun, so dami, sayang yun, mga limango. Talaga maiwasan. Ito yan, no, isa to sa part ng risk sa business na ganito. Yan. Yun. Yan. Daming daming sayang. Yan. So again, isa yun sa risk ng ganitong negosyo. Pero sabi ko nga, part yun ng business. And the good news, kasi minsan na-experience natin yung ganito, hindi pa rin tayo dumating sa point na talagang nalugi, no? Walang inani and all. Kasi nga yung alang kagandahan naman sa limango, kasi kahit minsan nagkakasakit sila, hindi naman sila yung massive talaga na, alam mo yung isang bagsakan ubos, katulad ng sugpo, may mga ganong sakit yung sugpo, isang bagsakan ubos yan. Pero ito naman, kahit magkasakit sila, hindi naman agad namamatay lahat. Kailangan lang maagapan mo siya. Kung kaya mo na i-pull out mo na bago pa man mamatay yung alimango. Kasi nga, hindi mo alam, buhay pa yan ngayon, pero kung may sakit yan, eventually mamamatay din. So yun muna. Thank you for watching. Don't forget to subscribe to this channel. See you.